So ito nga mga kabat ng helmet, nagkaroon ng press con si Mayor Leni Robredo hinggil nga dito sa mga nangyayaring krimen sa Naga. So ito panoorin po natin. Si Station 2 po, sila nag-oversee ng, sila po si nagigibukang si investigation together with SOCO sa cybercrime dahil may mga cellphone na nakuha. Kami po on the part of the city government, ang pag-asikaso ni si Pamilya. So nagpa-upload po kitang pinasubuan na po si Magurang, nag-upload si Magurang eventually. Nagpadara kitang ambulansya hari sa city, just in case. Nagpa-upload po kitang punerarya, pagkaulay sa both families. Si family po kasi si mga nagadan, saka si family kay itong lalaki dahil nga may mga aki na nasa custody na itong family ng lalaki. Yun po kasi yung proseso tapon aga hanggang banggi. Pero na-establish na po duman na 100% sigurado kita na ang suspect is si living partner, si Marvin Pachi. Nag-coordinate po kita, bako lang sa SOCO, bako lang sa cybercrime, pero pati sa PNP region, dahil nagpatabang na kita sa malawakan ng manhunt para duman sa suspect. Ito po siyang mga side issues, pero baka itaot mo na si Flor kay City Director para siya po si magtaot ng detalye tungkol sa investigation. So, magandang umaga rin po. Based po dun sa investigation na ginagawa po natin, so lahat po ng evidences na sinabi po ni Mayor kanina is nasa custody po ng SOCO yung cybercrime regards po sa cellphone. So sa ngayon po, hihintay po natin yung result ng forensic digital forensic examination para ma-uncover pa po natin kung ano pa yung laman po ng cellphone para maidugtong po natin dun sa suspect po natin. So yun po yung ginagawa natin investigation ngayon. Then until now, nasa labas pa po yung mga intelligence operatives natin para hanapin po itong principal suspect po natin si Marvin. So pati yung regional headquarters tumutulong din sa atin, yung Council Intelligence tumutulong din po para dun sa region-wide manhunt operation na ginagawa po natin. Sir, how far po yung distance ng pinangyarihan ng krimen doon sa nasagpuan po yung mga makainan ng mga victim? Napaulit pa po. Ano po yung distance naman nung from the site of the crime doon sa lugar kung saan nakuha po yung mga victim? Yung theory ng PNP, yung si Kayla, yung younger sister ni Jane, ay most probably pinatay mga 1 p.m. pa lang of the day prior. Ang dahilan nito, wala pang SOCO, hindi pa tapos yung autopsy. Pero binase lang nila yung kanilang assessment sa mga text messages ni Kayla sa kanyang boyfriend. Ang pinaka-last na text message, parang 12:47 noon. 12:47 noon, parang sinasabi niya sa boyfriend na, yung boyfriend po ni Kayla nandun din kahapon. Parang sinasabi niya sa boyfriend na sila lang dalawa nung parang brother-in-law niya dun sa bahay. Yung mga bata nandun sa mga lolo. Pero po yung sunod-sunod na text messages from 1 o'clock until gabi, hindi na sinasagot. Tapos may conversation din po yung boyfriend with Jane, yun yung isang namatay, na pinag-uusapan nila na kahit si Jane, tinatawagan si Kayla, from 1 o'clock down, hindi na din sumasagot. So, ang presumption natin, baka yung pinakaunang pangyayari, more or less mga 1 p.m. Sa bahay nangyari. Sa bahay nangyari.
presumption din po natin, as far as Jane is concerned, kung saan nahanap yung bangkay, doon siya nangyari. And ang evidence na on hand sa Station 2, yung mga CCTV footages, na while hindi naman nakatutok sa street yung CCTV footages, very clear yung audio na sumisigaw si Jane about 11 p.m. Tapos yung pangalan ni Marty ang sinisigaw. Yung presumption po nila, ma'am, parang may commotion, may habulan na nangyari kasi yung mga gamit na nakuha both sides of the street. Kung familiar kayo dun sa lugar, parang sa isang side, ma'am, correct me if I'm wrong, parang sa isang side, isang sapatos, pati isang bag, sa isa naman na side, isa din na sapatos, saka lunchbox. So yung presumption natin, baka sinundo siya from work. Kasi ang sinabi nung family sa mga neighbors, hatid sundo daw yun ng tricycle. May tricycle sila, may sarili silang tricycle, hatid sundo sa work. So ang presumption natin, sinundo, hindi lang natin alam kung bakit nandun sa St. James. Hindi pa natin alam, ina-establish pa natin yun ngayon. Pero ang alam natin na doon nangyari because of the CCTV footages na nakuha natin. As we speak, yung mga operatives ng Station 2, pati yung intel ng Philippine National Police, nandun pa din sa area. Kasi in-identify pa namin kagabi yung mga houses na meron pang CCTV na pwedeng mahanap. Kasi gusto lang natin siguraduhin yung third occupants. Kasi madilim sa maulan nung gabing yon. Pero pag nakita yung CCTV, very very clear yung sigaw. Yung parang sigaw na distress. Tapos pangalan ng lalaki na sinasabi. So yung pinaka-clear motive ng suspect, bakit nagawa nyo? Ang tinitingnan natin ang bulong ng crime of passion. Kasi ang bulong natin dito, may mga account ng mga yung sister ni yung biktimang dalawang biktima na sila din nakakaranas ng molestya dito sa suspect natin. So, mas probably, crime of passion natin. Baka nagawa na niya ng hindi maganda itong si Kaya, itong nasa bahay, nagawa na niya ng hindi maganda. Nasundo na yung live-in niya, pauwi na, baka ma-uncover yung ginawa niya dito sa bahay. So, gumawa na rin siya ng hindi maganda dito sa live-in partner niya. So, yun ang theory na tinitingnan natin na sinusupport naman ng other circumstantial evidence. Tapos, yung pag lumabas na rin yung mga forensic examination na ginawa. So yung nasa bahay na biktima, nakabalot ng bedsheet. May may angulo ba na pwede niyang i-dispose din yung bangkay kaya binalo? Hindi ko masagot yan, pero based doon sa pagkabalot niya, actually kung kahit ikaw yung pumasok doon, hindi mo malalaman na yun may taong kasi ako nung una, akala ko nga, maliit siya, para natiklop na yung bangkay eh. So pag tinignan mo, maliit siya, nakabalot na siya. So hindi mo akalain na tao yun. Pero nung nakita natin sa beside nung bedsheet na yun, may mga dugo pa. So yun, magduda na yung soko na baka meron dito. So hindi niya planong Hindi po. itatago lang niya dito. Opo. Joel? Good morning everyone. Yung physical evidences po na nakuha dahil sa CCTV and sa initial investigation po ninyo, enough na po ba yun para masabi siya nga yung perpetrator or gumawa po ng So far po, yung mga physical evidences po na yun is supported din po ng mga statement. Marami na po tayong mga statement na nakuha sa relative, sa
sa mga neighbors, pati yung boyfriend ng isang biktima. So, mag-corroborate po yan pagdating ng pati yung SOCO report, pati yung digital forensic examination na galing sa cellphone. So, later on, mag-corroborate po yan. So, palagi ko magiging enough naman na yan sa kanya. Sa ano din, yung text message ng lalaki sa family niya. While extrajudicial, saka syempre dahil ano yun, parang personal na text. Admission talaga na may ginawa. Tapos yun nga, yung mga murder weapons nakuha sa scene. Siya yung nag-lock ng bahay, yung body nasa loob ng bahay. Tapos yung sinisigaw dun sa CCTV, pangalan niya. So I think silyado na walang doubt at all. Walang doubt at all na siya yun. Sir, kakapag ko lang. So, nasa hot pursuit pa tayo, sir? Ngayon. Opo, nasa hot pursuit pa rin po tayo. Antayin nyo, sir, mag-end yung hot pursuit, sir. Actually po, wala pang termination yan until, actually, nag-coordinate na rin tayo dun sa Quezon City kasi may kapatid siya dun na pwede niyang punahan. So, in-establish natin din yung angulo na baka lumabas siya tapos pumunta dun sa mga kapatid niya na outside na ng Freedom Fight. So, pati yun, naka-monitor po yung mga intelligence operative natin. Pwede niya sir i-publish yung mga meron na po meron na po nasa Facebook na ulit, alam ko na publish na yan. Ayun po, na nasa Facebook. Mayra? Mayor, kasi dito sa plato nito, kapag nangyari mga aliwan, ano bang pinag-ibig ka ng instructions sa ating mahal ko mag-isip. Kailan ito nangyari mo? Bako lang sa Philippine National Police. Pero actually, kadakol na kitang mga pagpunan ng mga mas preventive. Ang saro dyan, binubuhay ta ulit ang bangkat. Ito mga bantay kataid na pinunas ng panahon ni Mayor John. Nagdadala kaya ito. Binubuhay ta ito ang mga barangay. Ang sinasabi nila na very effective deterrent ito dati. Pandua, na-meeting pa lang kami ni Councilor Gail ng nakaaging semana with all the principals ng mga high schools mo na si Pinita. Ang sunod nga ni Ininitan, mga PTA. Kasi hiling ko, kay kuhanta si cooperation pang community para maging deterrent din nito. Pinatulayan ni Councilor Alice Macaraig Kasugma itong pag-identify kan mga lugar ng mga maliliklong para magkaralaagan ng ilaw. In fact, itong kung saan nangyari si krimen, pinapacheck ko muna kung turned over na sa city. Kung turned over na sa city, pwede ginang magpalaag na sa gili. Pero kaya ang information pa kasi umagay pa. Turned over. Pero kung iyo na, kahit kung hantong balaan na madiklong talaga si lugar. Pero bako lang ito. Adakot pang ibang lugar sa Naga ang madiklong. Kapapasan ang kasago ni ang panglungsod ng CCTV ordinance. Ngunyan, pag nangyari yung mga krimen na araw na niyo, saka na-realize kung gaano ka-importante ang mga CCTV. Pero kaya iniyo tinutukan ka talaga, kabali na itong palikwason, na incident, tinutukan ka talaga. Bukan nang mangyari kung nangyari dati kay Bandoo na dismiss si kaso. So iniyo, kaso very conscious ang station police to nagkabos na protocols na susunod. Tangaling pag nag-file kita ng kaso, dahil na siya ma-dismiss ulit araw yung nangyari na. Sa sir, saan niyo po bang, saan niyo po bang pagtaya ng po ito, sir? Alarming na kayo itong sa part ng naging tolerable kayo ng Wednesday. Para sa amin po, hindi naman alarming kasi nasusok naman po natin yung mga na nangyayari sa mga i-focus crime na sinasabi natin, yung mga index price. Actually, na-identify naman natin po yung suspect. Kung may ginagawa po naman ng PNP na investigation process, as mga preventive measures po na ginagawa natin. Ako Mike, sinabi ko na iniyo during the Peace and Order Council meeting na
while totoo, comparative sa ibang mga LGUs, maray ang standing na as far as safety is concerned. In fact, gamit ka sa top 10 sa mga LGUs as far as safety is concerned. Pero one crime is too much. Diba? So dawa sa lang siya, dawa sabihin mong isolated siya, grabe ang effect kaniyo sa pagmatik ng mga talanaga. Pero may pagmatik, dawa paaro kaniyo, garo personal si motivations, pero nakakataungan girali siya ng pagkatapos. Kaya why we assure the public na gabos din ibo na para sa ina mauyot, kaipuhan exert kasi gabos na effort na talaga na siya mauyot. Nakakaipuhan magtaong kita ni katratiluhan sa pagmatik ang iba na talagang safe ang lugar ka. So continuing na effort din. Okay, any more questions? Ma'am, kumusta po ang implementation after? Ang barangay pig-tap na para effective na ma-implement ang curve. Siguro si Councilor Omar ang makakataw sa tubig ng budget. Ito. Continuous ang pag-iraray ang pag-implement ng mga barangays na premisan at mayroong nangyayari, makaligtaan, pero normal sana. Pero hindi sa pangyayari may isang talagang ng mga naka-establish na ng mga ordinances na pareho sa curfew, sa CCTV, mga bagay na kuha paghihinga ng mga tao. Pero ang abilidad sa mga investigators may kuhan si itong mga equipment, itong mga established na mga sa tuyang units nila, units of PNP, pareho pang SOCO, pareho pang anti-cyber crime unit, pati na itong K9 unit ng PNP. Yung mga importanteng maray sa pakulan sa pag-preempt ang crimen, hindi sa pag-investigate. So, sa kuya po mga ordinances sa Lujan, hindi ka na sapat, pero pagka may mga developments na hindi pa may kulang pa, siyempre continuous ang sa kuya pag-isip kung paano lalo may improve ang sa kuyang ability na i-preempt ang mga krimen. Sabi nga, prevention is always better than cure. Councilor, idagdag ko lang po doon, kung paano lang po kaya. Nagbaralikan daw po si mga inuman sa mga streets, sa mga tinangkot sa natin. Yan po. Kaya importante po ang implementation ng sa kuyang mga existing ordinances. So, kaya pa pwedeng i-asa rin sa kuyang mga kapulisan o mga otoridad. Hindi po, kung ang kooperasyon ng mga communities, sa mga barangays, and iba't participation ng gabos. Araw tamaan, kung karin ang tama, karin ang sala, sundod ka kung karin si tama. Sa kuya mo po mga enforcers, kung ang efforts po ni data, hindi mga bagay na rin, kaya minsan nag-lead sa mga krimen. Kaya kayo po continuous sa kuyang efforts sa mga Ma'am, sa mga nangyayari ngayon, na safe po magalang na sa mga nangyayari. Siyempre, every time may nangyayari, nagkataon talaga siyang kahalitan na racing. Again, ulito ko lang si Subaru, pag hiniling ka si Datos, kumpara sa iba, maray kita. In fact, ang nakatapos ng kansatuyang POC meeting, ang pinakadakol nga ng incident sa Naga, vehicular accidents, yung man ang pag-iis ko sa rantang atubango.
Si ano talaga, si mga crimes na araw ka iniyo, dikit siya kumpara sa iba. Pero again, gawa sa na yan, di kita kontento. Di kita kontento, kaya sisiguraduhon tanong mo niya na nangyari iniyo. Di kita mapundong tutupan siya hanggang di manako si suspect. Pero bako lang na di manako ang suspect na mapanagot siya. So, araw nga kasi sinabi ko, kasuod very careful sila ma'am, kasi nag-handle, nagabos talagang protocols, masunod. Itong panikwason, itututukan ta ito. In fact, igwa ng mga bagong developments. Pero di ita pupunduhan hanggang di siya nasosolve. Ka oras na di siya masolve, di mahahali, di ka mahahali sa isip, sa puso pang mga tao na di sila safe. So, kaipuhan talaga na matutukan siya. Pero again, di ita kaya pwedeng iasa sa PNP, sa PSO, hindi maaarga ng bagay. Arga sabi ni Councilor Omar, mas prevention si dapat ang gibukod. Si pag-assess kung si mga ordinances ba na i-enforce din tama, igwa pa bang mga ordinances na kulang, pero si pinakahuli ng assessment, nadakot kitang ordinances dahil lang na-enforce ng tultul. Lalo na ining CCTV ordinance, kaya ikuhan taling ma-enforce na tultul. In fact, nag-ikuhan na kitang meeting with the City Treasurer's Office, pag-abot sa mga business permits, nasisiguraduhon na di matatawanan ng bago o renewal kang permit kung di nag-check si CCTV. Ang ordinance pati may requirement kung anong klaseng CCTV. Abot na din itong basta na magka-CCTV, tapos aban-aban laot na. So, bagong ang ordinance. So, kung yan na year, ini maabot na taon na nag-aaraplayan, strictly i-enforce na. Okay? Questions? Okay. Thank you. Basta na ako, si Station 2 po, sila nag-oversee kang, sila po nagigibukan si investigation together with SOCO sa cybercrime dahil may mga cellphone na nakuha. Kami po on the part of the city government, ang pag-asikaso ni si Pamilya. So nagpa-upload po kitang pinasubuan na po si Magurang, nagapod si Magurang eventually. Nagpadara kitang ambulansya hari sa city, just in case. Nagpa-upload po kitang punerarya, pagkaulay sa both families. Si family po kan si mga nagadan, saka si family kay itong lalaki dahil gani kay mga aki na nasa custody ka itong family kay lalaki. Di po ito si proseso tapon aga hanggang banggi. Pero na-establish na po duman na 100% sigurado kita na ang suspect si living partner, si Marvin Pancho. Nag-coordinate po kita, bako lang sa SOCO, bako lang sa cybercrime, pero pati sa PNP region, dahil nagpatapang na kita sa malawakan naman para duman sa suspect. Ito po siyang mga side issues, pero baka itaot mo na si Flor kay City Director para siya po si magtao ng detalye tungkol sa investigation.